Dito na tayo sa pila guys. Sobrang haba ng pila. Medyo marami today compare nung last time na nagpunta kami dito. Dito na sa loob guys. Yan man yung smokehouse guys o doon sa Bakso. Hello Ray guys! Sinundo na namin si Anika sa school guys kasi pupunta tayo doon sa ukay-ukay namin. I don't know kung masasama ko kayo, basta marami na naman kasing tao doon. And then after that is punta tayo ng Habi Kirwaka. You have juice there Anika and your biscuit. You can eat that one. Yeah, so punta na tayo ng ukay-ukay guys. Yung mga gamit kami dyan sa likod ngayon. Mga ibang toys ni Anika ilalagay na daw namin sa ukay-ukay. Siya na mismo ang nagsabi na ilagay daw sa ukay-ukay yun. Tapos parang mabawasan talaga ang mga gamit. Mas maganda kasi guys kapag konti lang ang gamit. Kaya if you will notice na pabalik-balik yung mga suot namin na damit, pabalik-balik yung mga suot ko na damit, it's because konti lang talaga ang damit ko guys. Hindi ako nag-keep ng maraming damit kasi nga napapagod ako na magtupi. I don't have a lot of time. Tsaka dito guys, wala din naman kasi dito pakialamanan kung ano yung gamit mo, kung palagi mo siyang sinusuot o hindi. And lalo na yung mga warm clothes namin guys, hindi namin siya nilalabhan all the time kasi masisira yung quality ng clothes. So ayun, so every like 2 days ko siyang ginagamit or 3 days ganyan, tapos saka ko lang siya lalabhan. Kaya ganun. Kung baka magtaka kayo, kasi dito sa Finland guys, very common yan dito na minimalist ang mga tao, and parang nakuha ko na rin siya. Mas gusto ko yung ganun kasi mas magaan sa utak, yung hindi magulo ang bahay, hindi masyadong maraming gamit. Pero yung kusina ko guys, yun talaga yung isa sa mga problema namin ngayon. Kailangan namin yung solusyonan. Sana magkaroon kami ng bagong kusina para magkaroon kami ng mga storages pa. But let's see. So ihatid mo na namin ito dun sa ukay-ukayan namin guys. Mag 1 year na yung ukay-ukayan table namin, and naka-profit naman talaga kami doon. Part ng profit namin doon guys is yun yung mga ginastos namin na panggala sa Pilipinas nung umuwi kami. Ayun. So hatid mo na namin to. And then after that is punta tayo ng Habi Kirwaka Paika. Marami pa naman kaming carrots sa bahay, but I'm hoping na makakuha ng other food doon. Yung mga carrots is ginawa namin siya mainly juice, lagay namin sa pagkain, ganyan. So dito na tayo guys. Yung green na box, pwede ka maglagay dyan ng donation. Tapos dito yung konti or yung Red Cross. Sa taas naman yung sa amin guys. Doon kami may table sa Laon and Sur Kirpis. So yun, adala na ni Nico yung mga ibang gamit na ilalagay namin dito sa aming ukay-ukayan. Na-update ko na yung aming mesa dito, and si Nico and Anika is umikot din. Yan si Anika guys, kapag nagpupunta kami ng ukay-ukay, Terve! Pag nagpupunta kami ng ukay-ukay guys, naghahanap din yan siya ng ipapabili niya. Pero alam niyo yung mga pinapabili niya guys, sobrang mura lang yun. Kaya binibili lang din namin. Kasi yung mga toys na gusto niya ngayon, dito niya sa ukay-ukay usually nahahanap yun. Kaya, okay lang. So, ikot sila doon. Ako wala naman akong gusto na bilihin. Ang sadya ko talaga is yung Haviki. Huh? Is it look like? Yeah, it's a white dress. Para to look like, ano daw guys, yung Filipino daw na dress natin ba, yung mga pangkasal. Yan. Tingin-tingin lang yan sila dyan guys. Marami kasi yung pwede mabili sa ukay-ukay talaga. Ito, marami ribbons. Tingin mo natin yung ribbons guys.
mga cloth guys. Ito mga extra lang ito ng mga cloth. Pwede mo itong gamitin pang tahi. Binibenta yan din yan dito. Ang dami pwede bilihin. Yeah. Bumaba na ako guys. So punta tayo dito sa Red Cross kasi kahanap tayo ng mat. Panglagay natin sa ilalim sa ng Christmas tree. Ang gaganda ng mga sofa nila guys. Oh, side table. Pero wala akong makita ng mat guys na hinahanap ko. Doon sana yun oh. Pero wala man sila. Maghanap ka lang tayo ng iba na pwede natin mabili. Pero wala naman ako ibang hinahanap guys. Pang kusina man ito. Christmas decors. Yung stand yun ng Christmas tree. Meron silang shoes dito guys on very traditional ito sa Finland. Ito is gawa sa balat ng birch. Ito pa. Tapos ito guys is ganito yung mga sapatos ng mga taga Lapland, yung mga Sami. Ito is reindeer, ito na skin. Mahal ito ba? 10 euros. Ito naman siya. Inspired siya dito sa birch, but leather na siya guys. Nandito na kami guys sa Haviki. Pero close pa guys kasi 4:30 pa ngayon. So maghihintay lang kami na mag-open ng door. Mamaya na ako pupunta dun sa pila guys. Doesn't matter man kung saan ka banda sa pila. Nandito na tayo sa pila guys. Sobrang haba ng pila. That's okay. Kahit pa nasa huli ka guys, makakuha pa rin ng marami. Medyo warm today pero ano na yung nalupad na akong mga buhok kanito. So sinika na aling guys, hindi lang sila sa car guys kasi para pag mag-move na sasakyan madaling ma-transfer limit ko yung pag-park. Tapos, tatanong na naman sa inyo, bakit hindi ang asawa ko ang pumapasok doon para bumili? Eh kasi guys, sabi niya, mas marunong daw ako pumili compare sa kanya. Kahit naman sa pag-grocery namin guys, ako palagi boss. Natanong niya ako palagi ano yung mga kailangan namin. Tapos, minsan, pinapadalhan ko yan sa listahan guys. Hindi na tumatama guys ang mga nasa listahan. Kaya kapag kunwari hindi ako nakapunta ng grocery, siya lang ang pupunta ng grocery, tatawag pa yan para i-make sure na tama yung kukunin niya. So, hintay lang tayo na mag-open yung door. Gumagalaw naman na ang pila, tapos nag-move na ang mga tao dito sa harap. So yan na, nag-move na yung pila. Medyo marami today compare nung last time na nagpunta kami dito. Bukas na yung door guys. Dito na ako sa loob guys. May mga tinapay na dyan. Yan man yung smokehouse guys o doon sa Bakso. Nagbigay sila ng mga karni din dito. May deer daw tsaka yung beef. Yung cow's meat ba? Mga bones na lang pala ito guys. Ayan, ang dami. Diyan guys, oh, mga Christmas food naman yung andyan. Yan na guys. Dalawang bag. But daddy, they don't have a lot of tumale pa this time. Dark bread. It's okay. You can put that one there inside.
But I got good stuff. I got Kinko. Kinko! Yeah! Hello guys! Nasa bahay na tayo and bago kami umuwi guys, dumaan kami ng Lidl kasi bumili kami ng gatas and cheeses. Tapos, ano pa ba? Yung Yolo Taikina. Yolo Taikina, yung Piparakako Taikina, yung sa gingerbread cookies na dough. Kasi ayoko nang gumawa. So, bumili na lang kami kasi maliit lang naman na portion ang kailangan namin, guys. Tapos, yung puff pastry. Yun lang ang binili namin. Tapos, bumili din si Nico ng beer niya para sa sauna kasi mag-sauna niya today. So, ito na guys. Meron tayo ditong dalawang bag. Yung isang bag is andoon. Ayan. So, ito na. Ipapakita ko na sa inyo ano yung mga laman ng mga bags na to, guys. So, dalawa yung dinala natin na bag today. And unahin natin to. But I think Nico can give this one to the for the deer as well. I think I'm gonna give this to my mother-in-law. Ito guys is bird's food ito. I think this is for rabbit. Para sa rabbit. Ito naman bird's food. Ayan. Ito guys is, hindi ito expired. But, hindi ko alam bakit siya andoon sa Haviti. Ito siya guys, naka-vacuum ito, pero natanggal na yung vacuum niya ba. Yan o, meron ng hangin sa loob. Kaya, tinanggal na siya sa shelf. So, hindi na siya mabibenta. But, I think this one, tatanungin ko si Nico, itong birds, bibigay ko to sa mother-in-law ko guys kasi nag-stop kami mag-feed ng birds gamit yung grains na ganito. Mas gusto namin yung buo siya. Yung na isinasabit lang namin compare yung hinuhulog namin doon sa ilalagyan. Kasi guys, ang nangyari 2 years ago is may mga tawag nito, daga. As in guys, malalaking daga. May mga daga din dito sa Finland guys. Malalaki sila. 3 yata yun. So, yun yung nagiging kompetensya ng mga ibon. So, ang ginawa ni Nico, binaril niya yung dalawa. So, yung isa guys, ewan namin kung nasaan. But, I think namatay siguro yun dahil sa poison. Kasi merong poison si Nico para sa mga daga na nilalagay doon sa attic. So, dito sa baba, wala naman. Pero yun nga, kapag winter guys, magsisilabasan talaga sila and nakikiagaw sila sa mga pagkain. But doon naman sa mother-in-law ko guys, or doon sa sister-in-law ko, yung may stable ba, hindi yata inaano ng daga doon guys. Kasi nga maraming ibon talaga ang pumupunta doon sa apple tree para kumain. Dito, marami din. But, since nakita namin yung mga daga, nag-stop kami guys and we feed them differently na lang yung isang klase ng pagkain na sinasabit lang siya. Actually, yung mga pagkain na binibigay namin sa kanila for now, nanggaling pa yun sa Haviki guys. So, 2 years ago namin yun nabili. So, ito, bigyan natin ito sa aking mother-in-law. Tapos yung isa is, I think tatanungin ko si Nico kung gusto niya yung ilagay doon sa labas guys, para sa mga rabbit. So, meron tayo ditong mga biscuits. Roca, the original cheese biscuit since 1949. Gouda cheese crispies. Ayan. So, meron tayong dalawa. Tapos, kumuha ako ng isang baguette with sourdough and seeds. Ayan siya. So, ito, hindi ko pa to siya na-try. Anong lasa nitong baguette na to? I think, ano bang ingredients nito? Finish. Flour lang din. Ay, meron siyang Ruiz Yauho. Kaya pala brown siya. Kasi meron siyang rye flour. Ruiz Yauho. Ayan. But mixture siya ng rye and normal flour or bread flour. Ayan. Pero dark yung color ng baguette na to guys. So, siguro ito kakainin namin to sa Pasko.
Tingnan natin. Tapos meron tayong ganito guys. Dalawa to. Ayan. Persian palm. This is seedless na ito na Tateleta. Tateleta or dates guys. So ito is hindi pa siya expired. Best before, ayan o nakalagay. Best before 28th of February 2028. Yan guys. But ando na siya sa Hariki. So, since magpapasko, nakikita nyo to sa mga pagkain na lulutuin namin guys. So, I'm planning to make different kinds of food sa Pasko. I think gagawa ako ng food for the gods or something. Let's see. Tapos, meron pala akong malito dito na isa. Ito is lactose free ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Oh, kapag dito sa Finland, nakakita kayo ng mga milk and milk products, tapos may nakasulat na EILA. Ayan. It means EILA means no lactose. A means no, La is lactose. So, lactose free ito na gatas. Ito dito nakalagay na lactositon. So, pwede siniko dito. But itong gatas na to guys, para lang itong tubig. Ito yung light colored na bottle, na karton. Yung mga ganito is yung mga fat free ito na mga gatas. Yan. So, this is 1.75 liters. Pero bumili pa rin kami ng gatas guys. Kasi, importante ang gatas dito sa bahay. Tapos, wala masyadong tinapay doon guys na dark bread. But, meron dalawa lang yata itong kinuha ko. Ito, dalawang rye bread. Sige lang guys, sa mga susunod na araw, babalik na naman tayo doon. Mimili tayo. Siguro sa Tuesday or sa Monday. Mga after 4 days, ganyan. So, rye bread guys, dalawa. So, meron itong tig-dalawang piraso lang bawat pack. So, 4. But meron pa man doon sa ref namin. I think that's okay. Tapos, meron tayo ditong cake. Ito yung Thai kayo na cake guys. Ito guys, hindi pa ito expired but nalumping yung kanyang packaging. Kaya, ando na siya sa Haviki. Tapos, meron tayong mga ruwa kakerma. Mga food cream. Ito guys, pwede ko lang to siya ilagay sa freezer. Pwede kong gumawa ng salmon soup or soup gamit ito. Ito yung ginagamit pag gumagawa ng mga salmon soup. Yan. 3 yung na bili natin doon sa Haviki. 3. Tapos meron tayong bag ng mix na sibuyas, pula and yung puti na sibuyas. And garlic. Meron na tayong garlic. Tapos, last time nakabili din tayo doon ng sibuyas na puti, di ba? Ito pa, meron pang additional sibuyas na puti. Tapos, meron din tayo ditong nougat flavor na cafe latte. So, ito siya guys is drink ito. Iinumin mo na lang to diretso and yun. Sarap to. Dalawa yan. Ayan o. Dalawa. Tapos, ano pa? Ito, meron tayong protein drink. Vanilla fudge milkshake. Yan. Tapos, meron din tayong mga carrots. Hindi man tayo nakakuha ngayon ng maraming vegetables, guys. But, at least there's something. So, ito yung carrots, guys, na colorful. Ito yung yellow, red, ay yung dark red. May dark red or parang purplish siya na color. Ayan. So, siguro igagamitin ko to pag gumawa ako ng Christmas food namin sa mga darating na araw. Tapos, meron pa palang sibuyas. Ayan. So, dalawa yung pakete ng sibuyas na puti ang nakuha natin. Pero ito talaga ang pinaka-jackpot, guys. Tadang! Oy! Akala ko talaga chicken. But you know what? This is a turkey fillet. Ay! Turkey fillet, guys. Dalawa to. Ayan, oh. So, ito yung lulutuin namin sa Pasko. Yeah.
Normal price guys is 22 euros and 95 cents. Ang mahal. Magkano to sa Pilipinas? 22.95. I-convert nyo na lang times 68. Kasi ang 1 euro is 68 euro. Ang 1 euro is 68 pesos. 22.95 guys. Tapos dalawa. Imagine nyo yan. Nabili lang natin to sa Haviki. Tapos binayaran natin ng 10 euros. So, tapos na tayo dun sa isang bag. Ito naman tayo sa isa pa. Meron din tayo ditong rosemary. Dalawa yung kinuha ko na rosemary. If I remember it right. Ayan. Oh. Diba? Rosemary. Gusto ko sana ng ano ba, basil. Kasi gusto kong gumawa ng pesto. But, wala guys. Hindi tayo pinagbigyan ngayon. Wala sila masyadong gulay. Wala masyadong herbs. Pero at least may nakuha tayo na rosemary. Tapos, meron tayo ditong Savu Hovi Moria Corpo King po. Ito is ham. Ito siya guys ang palaman sa tinapay. Ayan. So, meron tayong dalawa. Parang 4 ang pwedeng kunin nito doon. Hindi ko na maalala guys. Ang dami nilang karne today. Konti lang yung dark bread. And konti lang yung mga gulay nila. Wala nga fruits guys. Diba last time may nabili tayong tawag nito, yung grapes. Naubos na agad yung grapes dito sa bahay. Tapos, meron pa tayo dito guys. Ito is kalkuna naki. Kalkuna guys, or turkey. So, yung ito, turkey ito. 2 turkey ham ang nakuha natin. Doon sa Haviki. Tapos, meron na silang kape. Kasi last time walang kape. Tapos, meron tayo nitong pico panukakut. I think, nakakain ako ng ganito guys, yung doon sa Denmark. Ganito siya. Tapos, nilalagyan siya ng icing sugar. Tapos, jam. Basta kiber something guys. Nakalimutan ko anong pangalan nun. Ilalagay ko na lang dyan sa baba kung anong pangalan. Basta kiver. Something ganyan. Basta Danish yun na pancake. Yung nagpunta kami ng Denmark. Natikman ko yun. So meron tayo nito. Isa. Ano ba? Nahulog ang bag. 2. Wala na ba? 2 lang. 2 ganito. Tapos, marami nga mga paulam doon ngayon guys. Meron tayo dito savustetu poso or smoked na pork hamburger. And meron din tayo nito guys. Ito is fajita. Kana filet fajita. Pwede pang palaman to sa tinapay. Ayan. Sabi ko na, marami nga yung pang ulam saka pang palaman sa tinapay. Tapos, meron tayong makara. Different kinds of sausage. Pero ito yung pinaka-favorite ko na brand, Wilhelm. Ito yung favorite ko na brand dito, guys. Tapos, ito is grilly makara din siya. Yan. Mga sausages. Tsaka yung Snellman din na brand dito sa Finland. Masarap, guys, yung kanilang mga makara. Grilly makara or sausages. Ayan. Ay, meron pa pala. Ayan, kalkuna naki. So, 2 pala yung kalkuna or yung turkey na ganito, hot dogs. Ayan siya, guys, Ayan. 2. 2 yung nabili natin doon. So, pwede yun siya pang breakfast. Tapos, meron pang isang tawag nito. Sausage din. Ito naman is Juusto grilli makara. Juusto guys is cheese grilled sausage. So, meron itong cheese sa loob. Pero hindi ito kagaya nung cheese na, alam mo yung pag kinagat mo, tatalsik-talsik siya. Hindi siya ganun. Iba siyang klase na cheese guys, pero masarap din siya. Pero pinaka-favorite ko talaga yung Snellman. Ayan. So, ito naman is Dane rolls. Ito is yung gagawin mo siyang croissant.
Ayan. So, pwede namin tong gawin sa breakfast. Tapos, yung mga maliliit na, saan ba yun napunta? Ito, yung mga maliliit na pancakes sa breakfast. Tapos, sausages. O, diba? Marami na rin to, guys. But, hindi siya ganun karami compared last time. But, sobrang jackpot tayo dito sa karne natin. Ito talaga. Grabe, oh. Mahal pala nito. Hindi pa ako nakabili ng ganito, guys, sa grocery. Hindi ako bumibili ng turkey kasi mahal kasi siya. Ayan. So, meron naman. Paano kaya ito lutuin? Idiretso lang siguro ito doon sa oven. Meron lagi siyang color blue, guys. Hindi ko alam, guys. Bakit siya meron ganyan color blue sa likod? Andoon siya sa loob. Ay, ito siguro yung pang ano nitong verho niya. Ito kasi meron siyang ano ba? Yung ganyan, oh. Yung parang, ano ba yan? Yung parang plastic sa loob. Ano man yan? Ano, oh? Anong tawag niyan, guys? Comment down below anong tawag niyan. Yung parang sa ham nga. Ayan siya. Yan siguro. Para, ano yan siya. Hindi ko alam, guys, bakit. But yeah, meron tayong dalawa nito. So, ang isa siguro is lulutuin ko sa Pasko, ang isa sa New Year. Tapos ang turkey, guys, kay di ba tuka-tuka man din yan sila sa ground. Tapos alala ko, sabi ng nanay ko before, wag daw magluto ng anything na alam mo yung kinakahig tsaka tumutuka sa floor kapag, ay sa ground kapag New Year, para hindi daw may isang kahig isang tuka. Pero hindi man ako naniniwala dyan, guys. Hindi ako naniniwala dyan. Depende na lang sa inyo yan, oy. Pero ako, guys, hindi ako maniniwala dyan. So, empty na yung ating dalawang bag. Marami na rin pala yung napamili namin. Pero sobrang tagal namin doon sa loob, guys, kasi sobrang daming tao. Tapos, yung doon sa may harap banda, guys, sa may entrance banda, ang daming mga bones. Tapos, yung mga bones na yun is bones siya ng deer and ng, tawag nito, bones ng deer and ng baka. So, hindi ako kumuha nun, guys, kasi mga bones yun. Though, pwede siyang gawing pang soup. Ganyan. But, hindi kasi ako mahilig ganon, guys, na sisipsipin yung bones. Siguro pag may kasama ako, pero kung dito lang sa bahay tapos ako lang mag-isa, hindi, guys, hindi ako kumuha. Tapos meron pang mga tinapay doon na light bread, yung parang burger, hindi ko rin siya kinuha. Tapos meron pa yung round siya na tinapay na rye bread din siya. Yun naman, hindi ko rin siya kinuha, though dark bread yun. Kasi, guys, sobrang tigas nun. Hindi ko gusto. Gusto ko yung dark bread pero malambot. Kagaya nito. Yung malambot siya. Pero pinaka-favorite ko yung super dark talaga. Kaya, hindi ako kumuha. Tapos, marami doon, guys, yung curry paste. Different kinds of curry paste. Parang 4 na klase yata yung curry paste nandoon. Pero hindi din ako kumuha, guys. Kasi si Nico, hindi siya kumakain ng may curry. Meron nga kaming curry powder dyan. I think sobrang tagal na yan. 3 or 4 years na yan, guys. Hindi talaga ako nagluluto ng curry dito sa bahay. Kasi si Nico hindi siya makakain. Tapos kapag nagluto naman ako lang din ang kakain. Kasi si Anika ayaw din ng curry, guys. Kaya hindi ako kumuha nun. Tapos, marami doong mga Christmas food, yung mga latiko. Hindi din ako kumuha nun. So, basically, guys, kapag nagpupunta ako ng Haviki, para lang din talaga akong nag-grocery. Yung pinipili ko kung ano yung mga sa tingin ko is makukonsume namin, magagamit namin sa bahay. Hindi ako kumukuha na, basta lang kumuha na, alam mo, marami akong makuha. Tapos, mapakita sa inyo na ganito karami ang nakuha ko for that day. Tapos, at the end of the day, hindi ko papakita sa cam. Tapos, di ba, itatapon ko siya. Parang nakakainis yung ganon. Parang tanga lang tayo. Kaya, hindi ako kumukuha. Kaya, ayun, hindi siya ganon kadami compared like
few days ago nung nag-Haviki kami. Pero that day kasi guys, sobrang dami talaga. Ang nagparami talaga nun is yung mga carrots talaga. And we were able to make 2 boxes ng carrots, diba? Kasi 48 kilos yung lahat. Yung isang box guys is tapos na. Yung isang box na lang ang natira dyan. Pero today gagawa din ulit si Nico ng juice. Tapos yung sister-in-law ko guys, binigyan din namin. Yung lola ko, yung lola namin guys, yung mother-in-law ko, si Carlos and Elisa, binigyan din namin. Tapos si Elisa, timing, meron din pala siyang juicer. So, siya na ang gumawa ng juice niya. So, ito guys, meron pala akong gustong i-share sa inyo na ito. May label dito guys. Ito yan oh. Yung color blue na merong swan. Tapos, ang nakasulat dyan is Ruwaka o Masta Masta. So, this food is, itong tinapay na to is gawa talaga siya dito sa Finland. Tapos, yung grains is nanggaling dito sa Finland. And, nakalagay dito, Ruwaka food o Masta Masta from own land. So, ito is finished talaga ito siya. Hindi ka makakabili nito sa labas. Hindi dito lang. Tapos, ano siya, Ruiz Leipa. Tapos, itong Salonen, guys, isa ito sa mga bakery dito sa Finland na matagal na siya, 1905. Tapos, merong isang bakery dito, guys, na recently, nag-declare sila ng bankruptcy. So, yung bakery na yon is malaking bakery siya. Isa siya sa mga bakery na nagdo-donate ng tinapay doon sa church namin, kung saan nagvo-volunteer din ako para sa Ruwaka Yakelu, or yung pag nagbalot kami ng mga pagkain, tapos or nilalagay namin sa bags, tapos pinamimigay namin sa mga tao na pipila doon sa labas ng church. Yung mga tinapay nila, galing yun, yung binibigay sa church, galing yun halos sa Sinuhe. Tapos itong ano din, Haviki Ruwaka Paika, tumatanggap din sila ng tinapay galing doon sa Sinuhe. But recently, a few days ago yata, nag-declare sila ng bankruptcy. Kasi nga guys, dito sa Finland ngayon, sobrang hirap talaga. Mahirap maghanap ng trabaho, mahirap ang mga negosyo ngayon guys. Tapos yung mga store, sobrang daming food waste din. Kasi nga, maraming tao ngayon guys ang hindi talaga maka-afford na bumili sa groceries. Well, kung kaya naman namin na bumili, bibili talaga kami. Like today guys, bumili din talaga kami sa grocery, but kapag nag-grocery kami, hindi na ako nagtatanong masyado kay Nico, how much was it? How much yung grocery? Basta pagkain guys, okay lang sa akin. Pero pag yung ibang bills namin, yung nagtatanong ako, kasi alam mo, sa lahat naman kasi dito sa bahay, shared naman kami. Kaya kailangan alam ko din. Pero yung pagkain, hindi natin siya pwedeng pagdamot. Ayun. But, you got their milk, Daddy, no? From the Lidl. Yeah. So, how much did you pay from Lidl today? Jag ska säga om man menar uppvis. 45 euros. 45 euros compared to this. 45 euros. Now, look at this. We have a ham. Si Uncle ko na. Har den paista? Nee. So on. Yeah, gusto niyo ba guys pakita ko ano yung binili ni Nico sa grocery? 45 euros daw yung ginastos niya. But yeah, papakita ko na lang sa inyo. Wait lang. So, ito yung bag, guys, galing sa Lidl. So, bumili kami nitong cinnamon, cheeses for making, tawag nito, gratin, ganyan. Palagi kami may mga cheeses dito sa bahay, guys, kasi mahilig kami sa cheese. Mozzarella, tapos, yung mga pasta sauces. Pumili din kami nitong Polo Canaberry kasi wala kaming Polo Canapit this year. Ano pa ba yan? Mga cheese, guys. Gatas, butter, olive oil. Yun lang. Isang bag. Ganyan lang na bag, guys.
This is for rabbit really. Jyrsijöille. Juuri on niinku hamsterijäljet. Okay. And the other one is for the birds. No? Oh, para talaga to sa rabbit daw guys. O sa mga hamster, sabi ni Nico. Dito na, let's give this to mom for the birds. Then, castare. Oh, tingnan nyo naman yung mesa guys. Puno pa rin yan. Jackpot talaga tayo dito sa ating turkey na ham. So, lulutuin daw natin yan, sabi ni Nico, sa Pasko. Maybe one let's cook for Christmas, Daddy, and one for New Year. What do you think? Vaikka. Niin. Jaa. Niin, koska meillä on niin paljon lihaa uutena, ei kun jouluna, että Jaa. meillä on perää. Because we still have meat coming, guys, in January. That's why we really need to eat a lot of meat. Kaya hindi kami nagpupunta doon ng everyday sa Haviki. Kasi nga, anhin naman namin yung sobrang dami siya namin ilalagay, guys. 'Di ba? Kaya yan. Ang dami, 'di ba? Marami na rin yan, oy. Basta more than one, guys. Marami na yan. O, 'di ba? Tanungin natin si Anika anong gusto niyang kainin dito. Ang dami natin pagkain, oh. Malapit na kayo dito sa akin, guys. Bibigyan ko rin kayo. Ayan. Pero kami talaga dito sa bahay, meat eater naman talaga, kaya uubos yan. So, yung ibang mga garlic pala, guys, or yung mga ibang sibuyas pala is, i-chop din natin yan, ilalagay din natin yan siya sa suka. Ayan. Tapos, dadagdagan na lang natin ang dadagdagan kapag nakakuha pa tayo ng mga sibuyas, mga sili-sili, ganyan doon sa Haviki. Ayan. Marami na rin yan, guys. Oh. Saan ka makakabili ng ganito karaming pagkain for 10 euros or 668 pesos yan sa Pilipinas? Hindi, guys. Hindi ka talaga makabili. Kahit ako dito, guys, hindi ako makakabili ng ganito karaming pagkain sa grocery. Na 10 euros lang yung aking budget. Hindi pwede, guys, sa 10 euros lang ang budget mo. Kasi nga yung bag lang nga na binili namin today, almost 50 euros na pala yun. Hindi na ako usually nagtatanong, pero today tinanong ko si Nico. Mahal, guys. Kahit dito sobrang mahal din, kaya napakasaya kung ito ay sapunta lang sa food waste, 'di ba? Sobrang sulit na rin ito. And yeah. Maybe we can go, Daddy, grill makara in the lavabo. We can grill sausage there in the lavabo, guys, dun sa Forest la Nico, yung may grilling place doon. Or just go sit in the middle of the forest and then grill sausage. Eh, kunin. Pwede natin gawin yan. Tapos meron na tayong mga sausages, oh. So, itong mga sausages, guys, ilalagay ko yan sa freezer, of course. Lahat ng karne, guys, nilalagay namin sa freezer. Basta nanggaling sa Haviki, guys. Pero pag kinukonsume naman namin right away, yun hindi. Kahit sa ref lang, kasi maubos na yan ng the following day. But yeah, so yung carrots na colorful ito, lutuin ko yan sa Pasko, guys. Isi-steam natin or i-bake natin siya. Let's see, or pan-fry lang. Yun yung magiging parang side dish ba, ano ba tawag dyan. May rosemary tayo doon. Pwede natin yung panglagay sa mga pagkain natin. Ayan. Marami tayong pagkain, guys. Nag-iingit lang ako sa inyo. Sorry naman. Yan. Pero nakakatuwa lang, diba? At least, nakatipid talaga tayo dito. Ang dami natin pagkain, guys, diba? Sobrang sulit talaga. Sus, kung pwede lang araw-arawin, guys, so punta ako doon. Sus, may marimar. Gasolina din natin, makaubos tayo ng marami. Gastos din, guys, sa gasolina. Kaya, pag nagpupunta kami doon, guys, alam mo yung isahan na lahat. So, today, dinaanan namin si Anika, sinundo namin si Anika. Tapos, dumaan kami sa ukay-ukayan namin. In-update naman yung ukay-ukayan namin, yung mga paninda doon. Nagbayad kami ng renta doon sa ukay-ukay. Kasi yung ukay-ukay namin, guys, 96 or 97 euros ang bayad doon per month. Nakapag-profit naman kami this month, which is good. And
Ano pa ba? And pumunta kami ng Haviki. Para bukas, hindi na kami pupunta ng Haviki, guys. Sa mga susunod na naman ng mga araw. Kasi hindi naman tayo pwedeng pumunta doon, guys, ng everyday. Kasi 3 lang kami dito. Anhin namin yung sobrang daming pagkain. Tapos hindi lang siya masustore ng maayos, guys. Kasi wala na talagang space din sa ref. Konti lang ang space sa ref, guys. But ito is, kasya naman to. The rest of the things is makakain naman talaga namin or makakonsume namin siya bago kami makapunta doon sa Haviki. Kaya, okay lang. Pero kung masisira lang, guys, napakasayang. Kaya, ang ginagawa ko, binibigay ko rin talaga sino yung malapit dito sa akin. Like, si Carlos, Elisa, binibigyan ko sila. Ganon. Yun lang. Nakakatuwa. At least marami tayong pagkain. Hindi ko na kailangan bumili ng ham, guys, pagdating ng Pasko. Kasi last year, ang ham namin was deer ham. So, this year, kakarating ng turkey ham. Ayun. So, hindi pa ako nakatry ng turkey na ham, yung buo talaga. Hindi pa. Pero, I don't know, this one, how to cook this. Maghahanap tayo ng instruction. Paano siya lutuin. I think meron naman siyang instruction dito sa loob. And si Nico marunong yan siya magluto ng ham talaga. Kasi sa family nila, guys. Since mga bata pa sila, siya talaga yung tumutulong na gumawa ng ham kapag Pasko. Ayan. So, nakakatuwa. Marami tayong pagkain. Yun lang for today's vlog, guys. Thank you so much sa inyong lahat sa patuloy na panonood. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channels. The Lindemans and Lindemans Outdoors. We'll see you again next time. Hey, hey! Hey. Sana hey, hey. Hey, hey. You're washing now the bottles? Just some like little oil or something.